Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. So yan mga karibin natin, ito po ngayon yung ating bigyan ng review, no? Samahan niyo po ako. Ito, Philippine Coast Guard na alarma, dapat itong malaman ng buong bayan. Kabado na. Yan mga ka-review natin, yan po yung ating bibigyan ng reaksyon, no? Mula po sa ating paboritong eto, si Siler News TV mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. At ito po yung kanyang balita, no, mga ka-review natin. Kapapasok lang, nako, militia vessels namataan. Yan ha. Philippine Coast Guard na alarma, hindi lang WPS, gusto ng China. Nako mga ka-review natin, no? Nakakabahala po itong report nito ha. Hindi lang pala WPS. Nako, ano pa kaya ang gusto ng China mga ka-review natin sa atin, no? Ha? Eto mga ka-review natin, sama-sama. Bago natin simulan yan mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. At wag din pong kalimutang i-subscribe si Siler News TV. Yan, i-like na rin po natin yung video niya. At ito na nga mga ka-review natin, sama-sama sabay-sabay po natin panoorin. At para malaman natin kung ano pa talaga, no, ang gusto ng China sa Pilipinas. Ito na po. Naku, talaga yan. Aktor, politician. Yan, Sir Mike Abe. Aktor na politiko. Alam mo ba ito? Hindi lang po ang West Philippine Sea or WPS. Ayan, yan po yung West Philippine Sea. Pag sinabi natin WPS, pinaiksi lang natin. Pero ibig sabihin yan, West Philippine Sea. Hindi lang pala yan yun ang target ng China na kanilang makuha yan. Hindi lang yung kabuuan ng South China Sea, hindi lang yung West Philippine Sea. Yung pang ibang mga lugar na sakop ng Pilipinas tulad ng Philippine Rice. So yung west at saka east ng Pilipinas, dito ho sa Northern Luzon o Luzon, isa pala yan sa mga target din ng China. Ang lupit pala nitong kailang mga planong ito. Meron pong mga intel report, monitoring, alam na po ito ng buong armed forces, alam na ito ng buong gobyerno. Kaya nga po ang mga plano ng ating gobyerno ay serious din ang kanilang mga ginagawa. Ayaw nilang i-reveal at hindi naman natin i-reveal kung ano kailang plano kasi for national security yan. Wala tayong kapabilidad at karapatang pag-usapan ang diskarte ng Estado kapag national security ang pinag-usapan, national or national security. Kailangan nila. So, grabe. So ito nga, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Kaya nga, ito nga, actor politician, kung sino man sa inyo, dating pro-China, ang kino-question ng presensya ng mga ibang bansa, ito, dapat alam mo ito, dapat alam nyo ito. Inuulit ko, hindi lang West Philippine Sea or... Ngayon mga ka-review, may patama na naman po, no? Si Sir Mike Abe dito kaya Senator Robin Padilla, ha? Actor politician daw, ha? Dapat malaman ito, no? Ng isang, ng mga actor politician, sabi niya, no? Kasi importante pong malaman nila ito, lalo at kung mga senador, mga ka-review natin, para makagawa sila ng hakbang, ba? Pero iba po yung dating kay kaya Senator Robin Padilla kasi gusto niya tanggalin po yung mga foreign forces dyan sa WPS. Gusto niya PCG lang mga ka-review, no? Yung mamamataan dyan sa WPS, which is na hindi maganda para sa atin. Dihado tayo, no? Pag ganun ang nangyari. Kasi bukod sa wala tayong kagamitan masyado na malalakas, kulang po tayo sa mga tauhan, no? Armed forces. Diba? So, yan. Medyo hindi tayo, pabor doon sa sinasabi ni actor politician Senator Aileen Robin Padilla na tanggalin po yung mga foreign forces dyan sa WPS, no? Or WPS ang target ng China na kailang makontrol. Kung hindi ho yung buong karagatan sa malapit dyan sa South China Sea, gusto nilang angkinin.
makontrol talaga nila itong Asia. Yan po yung mapanganib at hindi talaga pwede. Kaya nga ang paninindigan ng ating Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines ay hindi na nila papayagan lumawak pa yan. Inuunahan na nila na bantayan. At ang isa sa mga ginagawa ng ating pamahalaan ay yung malalim na relasyon sa Estados Unidos at ibang mga bansa. Kaya nga yung EDCA site, Enhanced Defense Cooperation Agreement, ay pinalalawak. Ngayon siyam na po, ibig sabihin 9, hindi siyam na po 9 ang mga site na na-establish. Yan ho sa may Nueva Ecija, sa Isabela, sa Palawan at sa Cagayan. Dadagdagan pa ito ng mas doble. Yan ho yung priority ngayon ng Estado. Dahil nga yung EDCA ay talagang dapat palakasin military exercise ito sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at saka po ng Estados Unidos. So dahil dyan, legal na legal kahit saan maglagay. Sabi nga ni Defense Secretary Teodoro, kahit saan ilagay ang EDCA, walang pakialam at hindi dapat makialam ang China. Kasi itong EDCA ay gagawin sa exclusive economic zone or sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya kahit po lagyan ng maraming site, maraming temporaryong kampo militar, yun po yung site, kampo militar temporaryong pagtitirahan ng tropa ng pamahalaan at ng Estados Unidos dun sa mga site na gagawin. Balak sa Batanes, dagdagan sa Isabela, dagdagan sa Cagayan, dagdagan po sa lahat ng mga lugar, hindi lang West Philippine Sea, pati dun sa Philippine Rise, yung mas malawak na lugar na sakop. In other words, yung pong parang boundary o border, yan, mas kilala yung border kaysa boundary. Yung mga border, okay, natin sa karagatan yan at mga isla, malapit dyan sa South China Sea, ayan po yung lalagyan ng EDCA site. Dahil nga ho, next year, halos 3 months na lang, bagong taon na naman, next year, madodoble o baka matriple ang pwersa ng balikatan exercise ng Armed Forces of the Philippines at ng Estados Unidos dahil nga po sa ilalim ng agreement. Maliban pa, pinag-aaralan po pa ng ating pamahalaan yung offer ng Japan, offer ng Australia, offer ng European Union, offer ng Canada, offer ng South Korea na sila ay makipagbalikatan exercise din sa Pilipinas. So pagka nangyari yan, ay talagang mas malawak. At Well, mga karibyo natin, dahil nga po dito sa nangyayari sa China, no? Sa pang-aangkin ng China, marami na po. Kung dati po US lang po yung joint air exercise, no, mga karibyo, joint air exercise. Oh. Ngayon po, halos buong mundo na po nakikipag partnership, 'di ba? Sa Pilipinas sa pag-air exercise, no, dito sa pagte-training ng kasama ang Pilipinas, no, mga karibyo natin. So yan, ipinapakita lang po talaga na ng buong mundo kung sino po talaga yung tama, kung sino po talaga yung nasa katuwiran. At yun po ay hindi po ang China, kundi ang Pilipinas. palagay ko nangangailangan para hindi ho tayo magaya doon sa kaguluhan sa Middle East. Inuulit natin, tayo ayaw natin ng gulo. Hindi business ng Philippine government at ng mga Pilipino ang makipag-away. Ang obligasyon ng Philippine government at ng mga Pilipinong may pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan, manindigan sa exclusive economic zone ng ating bansa. Ilalaban yan sa tamang pamamaraan. Yung pakikipag-away sa kanila, hindi ho yan business ng Pilipino. Pero kung kinakailangan at dumating ang panahon, huwag naman sana ulitin ko. Aba, hindi ho papayag ang Pilipino kahit maliliit. Kahit maliit lang tayo. Maliit ang bansa. Hindi tayo papayag na agawan ng ganitong malaking bansa tulad ng China. Kaya nga tayo ay legal at ginagawa ang lahat sa tamang pamamaraan, makipag-alyado sa maraming mga bansa na naniniwala sa international law at saka yung paniniwalang at sa Pilipinas ang mga lugar na ito sa West Philippine Sea at iba pa, especially yung napakalawak na Philippine Rise. Alam ba niyo yung Philippine Rise? Napakalawak po niyan. Mas malawak yan sa West Philippine Sea. Kaya nga hindi ko papayag na yan ay mapuntahan. Although ngayon ay parami pa rin ang mga barko. Di ba binanggit ko na sa isang video kahapon na hindi lang Chinese Coast Guard ang nakikita, Malaysian vessel,
Pag sinabi kasi Milisan Bessel, sabi nila mangingisda, pero duda ko ron eh. Yung tapang nila at galaw nila, mukhang hindi mangingisda, baka mga sundalo na ng China yan. Ngayon, minamataan na, mayroong nang nakita, nakakaibang barko na kumpleto ng mga facilities at mas malaking barko ang nakita nila dyan sa lugar na yun ng West Philippine Sea, na ang paniniwala ng ating pamahalaan, especially ng militar, ng Navy at Coast Guard, ay parang People's Liberation Army na yan. So, di ba? Kaya ho, tama lang po na tayo'y manindigan dito. Inuulit ko, hindi business ng gobyerno ang makipag-away. Ang obligasyon ng gobyerno at ng Pilipinong matitino na may pagmamahal sa ating bansa at paninindigan, ilaban ang ating property. Ilaban ang ating teritoryo sa tamang paramaraan. Pero pag dumating sa sobra na at maging physical na, ay hindi po tayo nag-iisa. Maraming mga bansang tutulong sa atin. Okay? Yan po yung totoo. Pero sa ngayon, huwag tayong tumigil sa panawagan, paninindigan at pagsasabi na ang gobyerno ay dapat suportahan ng lahat ng Pilipino kung kinakailangan. Pangalawa, huwag nang politikahin itong ginagawa ng ating gobyerno. Sa halip ay suportahan na lang dahil ang ginagawa ng gobyerno nakasaad sa saligang batas, nakasaad sa kailang sinumpaang tungkulin na ilaban ang teritoryo ng Pilipinas. So yan mga ka-review natin, no? Tama po yung sinasabi ni Sir Mike Abe na suportahan po natin yung ating gobyerno ngayon, no? Kasi ngayon lang po talaga nagkaroon ng gobyernong lumalaban sa China. Kasi dati po hindi po, hindi ba? Ngayon iba po ito, no? Ngayon, ibang administrasyon po ito. At nagpapasalamat po tayo kasi hindi lang hindi lang silence yung natin, yung gobyerno, kundi vocal na rin siya at verbal na pong lumalaban sa China, no? Kaya tama po yung sinasabi na lahat ng Pilipino ay suportahan po ito. O, yung ibang yung ibang senador dyan, pinatatamaan ni Sir Mike Abe, no? Yung mga actor politician daw. Well, anyway, kasi dapat nasa side po sila dapat ng diba? Kakaiba rin no? Dapat nasa side po sila ng gobyerno. Pero iba po pro-China po itong si Senator Aylor Robin Padilla na mga ka-review natin. At saka hindi lang pala WPS ang gusto ng China, kung pati yung Philippine rice mga ka-review, napakalaki nun, no? Nakita niyo sa mapa kanina, napakalaki po. Tingnan po ulit natin. Yung Philippine rice. Basta mga ka-review na nandyan lang yan. Mas malaki pa po siya sa WPS mga ka-review. No? Yung Philippine rice. Kaya dapat protektahan po ng ating gobyerno kung ano po yung atin. Yan mga ka-review natin, ano man po yung reaksyon sa naging balitang ito. Pa-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan kung ano po ang inyong reaksyon, no, sa balitang ito. Yan. Huwag din kalimutang i-subscribe si eto mga ka-review, Syler News TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe niyo na po, Syler News TV. Maraming salamat po.